Mainit na balita, suspendido ang in-person classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw. Ayon sa Malacanang, epektibo alas 12 ng tanghali, alternative work arrangement muna sa mga tanggapan ng gobyerno. At shift muna sa alternative learning modes ang mga klase sa lahat ng antas, maliban kung may ibang utos ang LGU sa Metro Manila. Gayon din sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Pati na rin sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon Province at Occidental Mindoro. Nasa pagpapasya naman raw ng pamunuan ng pribadong sektor kung magsususpindi rin ng pasok ngayong Lunes. Huli ka ang paghahablot ng isang motorcycle rider sa cellphone ng isang siklista sa Marcos Highway sa Pasig. Kasama rin natangay ang lisensya at pera ng siklista. Balitang hatid ni EJ Gomez. Binabaybay ng dalawang biker at motorcycle rider ang Marcos Highway sa Barangay de la Paz, Pasig City, umaga noong August 10. Lumipat ng linya ang motorsiklo at sinabayan ng dalawang biker. May dinukot siya sa likod ng isa sa mga biker. Saka humarurot ng takbo ang rider na nakasuot ng helmet at kapote. Ayon sa 32 anyos na biktimang si Drew, 3 silang magkakaibigang biker na nanggaling sa hinulugang taktak at pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Natangay raw ang kanyang cellphone na abot sa 15,000 piso ang halaga. Tapos sa likod po nung cellphone, meron pong lisensya tapos 5,000 na cash po. Nakaipit doon sa likod ng cellphone. Napansin daw ng grupo ng mga biker na sumusunod sa kanila ang rider sa bahagi pa lang ng Masinag sa Antipolo. Mahigit 3 kilometro raw ang kanilang itinakbo hanggang makarating sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Pasig nang tangayin ng rider ang mga gamit ng biktima. Hinabol po namin yung rider hanggang doon sa Pasig de la Paz. Kaya nga lang lalo po siyang bumilis. Hindi na po nakita. Inireport nila ang insidente sa Barangay de la Paz at doon nakuha ang mga CCTV. Kitang-kita po sa CCTV yung pangyayari, kaya lang hindi talaga kayang plakahan dahil sobrang bilis po nila. Mabilis po yung takbo talaga ng rider. Inireport na rin ang insidente sa Pasig City Police. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Abiso po sa mga taga-Visayas, isa sa ilalim po sa red at yellow alert muli ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ang yellow alert mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Red alert naman pagdating ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At yellow alert ulit mamayang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 26 na planta sa Visayas ang hindi gumagana. 14 na planta naman ang derated o limitado ang kapasidad. Ayon sa Department of Energy Visayas, posibleng babalik na sa normal ang Visayas Grid sa September 11. 2 coal-fired power plants kasi ang inaasahang magbabalik operasyon na. Tinitignan na rin ng ahensya ang iba pang power facilities na posibleng makabalik na sa operasyon bago matapos ang buwan ng Agosto. Well naman ang latest this week, happy at thankful si Sparkle star Martin Del Rosario sa positive reviews na natatanggap ng kanilang Cinemalaya 2026 entry na Tayo Lang Ang Nakakaalam. Chika ni Martin, pinaka-challenging part sa kanyang pagganap bilang queer character sa pelikula, ang restraint na atake. Para daw siyang nakaramdam ng pagkasakal nang basahin niya ang script ng character na si Neil. Ang maganda, the more challenging ang isang role, mas bet daw yan ni Martin. Yung atake na patago, restraint, kasi nanggaling ako sa TV, sa teatro, lahat kailangan ng emosyon, ilalabas. Ito ang challenging dito, kailangan mo lahat itago, i-hold back. Sa nobela kong bahay... Present si Martin sa Quiapo Ilalim, pagsusulat ng iba't ibang daan. Book launch ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Kabilang si Martin sa mga artistang nagbasa ng excerpt mula sa libro. Naroon din ang co-star niya sa Tayo Lang Ang Nakakaalam na si Epi Quizon. Nagbasa rin ng excerpt si Meryl Soriano na mapapanood soon sa Kapuso comedy drama series na Delivery Boy. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Gimba Nueva Ecija ang 58 anyos na babaeng may warrant of arrest para sa kasong grave threat. Ayon sa pulisya, nangyari ang pagbabanta ng suspect noong Hunyo.
Wala silang ibinigay na detalye ukol sa biktima. Naaresto ang akusado sa Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Santa Veronica. Wala pang pahayag ang akusado na nasa kustodiya ng Gimba Police Station. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Valenzuela pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Hindi bababa sa 12 fire truck ang rumisponde sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Base sa inisyal na impormasyon, nasa 40 bahay at mahigit 80 pamilya ang apektado ng sunog. Patuloy pang iniimbestigahan ng sanhi ng apoy. Tinatalakay na ng House Committee on Appropriations ang hinihinging 7.2 trillion pesos na 2027 budget ng gobyerno. Gayunman, may napuna ang isang senador sa budget para sa infrastructure projects. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sinita ni Senator Ping Lacson ng anyay questionableng lump sum appropriation sa isang proyektong pang-infrastruktura ng isang ahensya. Sa 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang, hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malino kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Ani Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 national budget. Puna nila 15% ng kabuuang pambansang pondo ay pambayad utang lang. Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema syempre ay hindi natin na-manage ang ating finances, pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang. Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 national budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.